The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Jesus said to his disciples, "Within a short time you will lose sight of me, but soon after you shall see me again." At this, some of his disciples asked one another, "What can he mean? Within a short time you will lose sight of me, but soon after that you will see me." And did he not say that he is going back to the Father? They kept asking, "What does he mean by this short time? We do not know what he is talking about." Since Jesus was aware that they wanted to question him, he said, "You are asking one another about my saying, 'Within a short time you will lose sight of me, but soon after that you will see me.' I tell you truly, you will weep and mourn, while the world rejoices. You will grieve for a time, but your grief will be turned into joy." The Gospel of the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. I do not know if you've heard this story about a father who been trying to correct his son, but the son refused to correct himself. So they made an agreement that every time the son commits something wrong, he will put a nail in their doorpost. Maglalagay siya ng pako sa hamba ng kanilang pintuan. At sabi ng ama, sa tuwing ikaw ay magkakamali, maglalagay ako ng pako. Pero kung ikaw ay gagawa ng mabuti, bubunutin ko rin ang isang pako. The boy simply smiled, and as days pass, he noticed puno na ng pako yung hamba. He even thought about it when his friends are in their house. Tinatanong, "Ba't ang daming pako ng hamba ninyo?" Sabi niya, "Kasi ang tatay ko gusto marami sabitan." So sinasabit niya yung kanyang t-shirt. Hanggang dumating ang araw na napansin ng binata na punong-puno na ng pako ang hamba ng kanilang pintuan. Punong-puno na ng hamba. Pumasok ang hiya sa sarili at nagsimula siyang baguhin ang kanyang buhay. Unti-unti, binubunot ng ama ang mga pako, pero paminsan-minsan, nagpapako pa rin. Tuloy-tuloy, araw-araw, nagbago ang binata hanggang sa ilang araw, napansin nila, ilang pako na lang nakabaon. Tinitingnan ng binata, ano pa kaya ang pwede kong gawin para mabunot yan? At dumating ang araw na isa na lang ang pako na nakabaon sa hamba. Isang pako na lang. At nang pinasalamatan niya ang kanyang ama sa birthday na hindi naman niya ginagawa noon, hindi siya nginitian, kundi kinuha ng ama ang martilyo at binunot ang pako habang umiiyak. Binunot ang huling pako sa hamba ng kanilang pinto. Umiiyak ang binata habang binubunot ang huling pako. Nang mabunot ng ama, niyapos niya ang anak at sabi niya, "Salamat, wala ng pako." At sabi ng anak, "Salamat po, pero nandun pa ang pinagpakuan." Wala ng pako,
pero nandun pang pinagpakuan. If you remember the message, what Father Michael have shared yesterday, first, sin will always bring tears to people. It will always bring sadness to anyone. Sa bawat pagkakasala, sa bawat pagkakamali, nagdudulot ito ng pagluha. Second, that conversion is a lifelong process. As we strive to become a better person today than yesterday, we continue to let go of our old ways. Nabubunot ang pako, pero naiiwan ang pinagpakuan. Kailangan bang maiwan ang pinagpakuan? Sa muling pagkabuhay, ipinakita ni Jesus ang butas ng pako sa kanyang palad. Pwede naman niyang tanggalin yon. Pero iniwan ang pinagpakuan para maalala ng tao kung gaano siya kamahal. Pangatlo, ang buhay ay patuloy na paglalakbay tungo sa piling ng Diyos. Tungo sa piling ng Diyos. You might be wondering why I got emotional last night. It is because the feast day of Our Lady of La Salette is the day of my ordination. September 19. September 19, the feast day of Our Lady of La Salette, is the day of my ordination. I was not ordained because I was good. I was ordained because I was loved. I keep that in mind. I was ordained not because I was good. I was ordained because I was loved. Nagdulot ako ng maraming pako sa buhay ng ibang tao. Nagpumilit akong bunutin ang mga pako sa kabutihang aking ginagawa. Pero kahit kailan, hindi mo na mabubura ang mga pinagpakuan. Sadyang ganun ang buhay. Kagabi, hindi ako sumama sa prosesyon dahil ako'y lamig na lamig. Pero natulog ako na lumuluha punong-puno ng pasasalamat sa mga taong patuloy na nagmahal sa akin kahit sila'y lumuha dala na aking mga pagkakamali. I will be forever grateful to the people who loves me in spite of. And that is the message for me by Our Lady of La Salette. Sana hindi daw ako nakakalimot. Hindi ako makakalimot. Hindi nakakalimot, hindi makakalimot. Mga minamahal na mga kapatid, binabalikan natin ating kahapon hindi para kutyain ang ating mga sarili, kundi makita natin ang ating mga pagbabago. We look back, not to degrade ourselves, but to look back and say where I have been and where I am now today. Yung araw ng ordinasyon, nilapitan ako ng yumaong Cardinal Sin. Sabi niya sa akin, "Are you sure you want to be ordained?" And I look at him and said, "Your Eminence, today, I am not sure. I am not sure." Akala ko tatanungin niya, "So anong gagawin natin? Magpapa-ordain ka ba o hindi?"
Ang sabi lang niya, that's good for you. I hope you keep that in mind, that you will never be sure forever. Because nobody will be sure and worthy of the love of God. Ano man ang kabutihan, ano man ang pagbabago, ano man ang kagandahan ng ating nagawa, hindi pa rin natin kayang tumbasan ang pagmamahal ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ang mga araw na ikaw ay nagkasakit, sapagkat yan ang araw na nagpapaalala na ikaw ay hindi iniwan ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ang mga araw na ikaw ay nagkasala, sapagkat yan ang mga araw na nagpapaalala na minahal ka ng Diyos sa gitna ng iyong pagkukulang. Huwag mong kakalimutan na minsan kang mahina, sapagkat yan ang mga araw na ang Diyos ang iyong lakas. Mga minamahal na mga kapatid, the only certain in this world is uncertainty. The future is so uncertain, but we have a God who is faithful, who will be faithful till the end. Let us remember Our Lady of La Salette, who will always look at you and remind you how much you are loved. Huwag niyong kakalimutan ang imahin ng mahal na Birhen ng La Salette na nakatungo lumuluha, ngunit hindi sumusumbat dahil alam niya na sa gitna ng ating mga pagkukulang, merong higit na pagmamahal. Amen. Father Dave, 26 years ago, I used to serve as your sacristan. I will be celebrating my 16 years as a priest this coming July 18. Yung dati ni Father Seminarista, ngayon Coordinator na. Yung dati na yung sacristan, ngayon ay pari na dahil sa awa ng Diyos. Yung 16 na taon na magiging pari at 21 years as a professed member of the Missionaries of La Salette is not really an easy years. Minsan yung mga assignment ay parang aakit ka ng napakataas na bundok. At sa mga pagkakataon parang pagod na ako, parang ayaw ko na. Ang lagi kong binabalikan ay yung paalaala ng ano dapat yung pinangahawakan mo sa panalangin. Maraming salamat po at pagsaluya po sa misa nyo ngayong araw na ito at kahapon. Maraming salamat po sa wisdom na hanggang ngayon ay aming pinangahawakan upang patuloy na maibigay sa Panginoon ang ating sarili sa paglilingkod. Halos hindi ako nakatulog kagabi, talagang yung puso ko'y umaagaw sa kaligayahan na may Pilipino. Kasi pag na-assign ka dito, dapat tanggap mo ang katotohanan na mga after 5 months na pauli dito makakalabas. After this, I will have the group of Mexicans and another Spanish group after this group. So, may iwan ulit ako dito mag-isa. At I will be staying here to assure each one of you that you have a brother here praying for all of you. I should go back to your own missions, in your places, and in your responsibilities. Hawakan mabuti ang tungkod upang magpagpatuloy ng paglalakbay. Maraming salamat po ulit. Salamat din po, Father. Si Uncle Jordan, dadalawin ka palagi. Salamat po. Going back to what I've said, Jesus has kept the nail marks so that we will never forget how much we are loved. The saints would say, for those who are forgiven much, they have to love much. Yung mga higit na pinatawad, dapat higit na magmamahal. Madali lang tandaan ang mensahe ng ina ng La Salette. Martilyo
at plies. Martilyo at plies. Sana kokonti na lang ang hawak ko sa martilyo. Mas madalas ang plies. Bunutin ang mga pako na dinulot ng pagkakamali. Ngunit sa gitna ng mga pagkakamali, merong higit na pagmamahal. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We go in peace to love and serve the Lord.